Isang Chinese research ship ang nakitang iligal na kumikilos sa silangang karagatan ng Pilipinas, partikular sa potensyal na mayaman sa langis at gas na Philippine Obiang Rice. Ang Sea Light, isang independent maritime monitoring group na pinamumunuan ng dating opisyal ng US Air Force at Defense Attaché na si Ray Powell, ay nagmonitor sa mga aktibidad ng Chinese research vessel na Tanso Air House sa Obiang Rice at sa paligid ng Batanes sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ng Sea Light na ang 87.25 meters Chinese vessel ay umalis sa Sanya Port noong March 15. Ang paglalayag nito ay unang dinala sa lugar ng Obiang Rice sa silangang bahagi ng Pilipinas, kung saan nakapasok din ito sa gilid ng Philippine EEZ habang nagsagawa ito ng mga survey mula March 21 hanggang 31. At noong Biyernes, ang Chinese research vessel ay nasubaybayan halos 100 nautical miles na lamang ang layo mula sa pinakamalapit na baseline ng Pilipinas sa paligid ng Babuyan Island. Sinabi ng Sea Light na ang vessel Tanso Air House ay pinamamalaan ng Chinese Academy of Sciences Institute of Deep Sea Science and Engineering. Ang barko, sabi ng ulat, ay nagsasalabing mothership para sa Fendoshi at Shenyang Yushi submersibles na vessels ng China. Binanggit ng Sea Light na sa ilalim ng Article 246 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang marine scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng isang coastal state ay nangangailangan ng express consent ng huli. At noong Disyembre na nakaraang taon, hinamon din ng Philippine Coast Guard ang parehong research vessels matapos itong masubaybayan na nagsasagawa ng mga survey sa loob ng humigit kumulang 19 nautical miles lamang ang layo mula sa baybayan ng lalawigan ng Cagayan. Samantala, sa pagsasalita sa isang forum noong Martes na inorganisa ng Strat-Based Institute at ng Embahada ng Japan, ang mga matataas na opisyal ng Sandatan Lakas ng Pilipinas at mga dalubhasa sa maritime ay muling nananawagan para sa isang nagkakaisang frente sa West Philippine Sea, habang iginigiit nila ang diplomasya, transparency at mas mahigpit na pakikipagsosyo sa seguridad upang itaguyod ang 2016 arbitral ruling na tagumpay ng bansa laban sa China. Idinaos ang forum upang markahan ang ika-70th anniversary ng normalisasyon ng diplomatikong relasyon ng pagitan sa Pilipinas at Japan. Sinabi ni General Romeo Browner na patuloy nagigiit ng Pilipinas ang mga karapatan maritime nito sa pamamagitan ng mapayapang paraan at naayon sa batas. Binanggit ang 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UNCLOS na nagpapawalang bisa sa malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea. Itinuro din ni Browner ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagtatanggol sa mga kaalyado, kabilang ang squad grouping at paparating na balikatan exercises na kinabibilangan ng mga tropang Hapones, isang makaisasayang una bilang patunay ng katatagan ng Maynila. Sinabi ni Strat-Based Institute President Dindo Manhit na ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas ay nangangailangan ng mas malawak, multisektoral na pagsisikap na lampas sa gobyerno na binibigyan diin ang pangangailangan para sa strategic na kalinawan at mas malakas na koordinasyon sa mga demokratikong kasosyo, dahil sa ang susunod na 70 years ay hindi tutukuyin ng kasaysayan ngunit sa kung paano tayo kumilos ngayon.